Magandang araw mga kaibigan. Ah, Malungkot na balita itong pag-usapan natin. May kaibigan ako, subscriber, na nagpadala ng balitang ito ng GMA News. Sabi niya, Sir, sobra na po talaga itong nangyayari sa bansa natin. GMA News po yan. So ito, post ng GMA News. Hinalay at ginorgor ang isang 84 anyos na babaeng may sakit sa loob ng kanyang bahay sa Florida, Pampanga. Ang suspect lulong umano sa ipinagbabawal na gamot. Ano na ito? Grabe, nakakatakot na ang nangyayari sa ating bansa. Maraming mga balitang kagaya nito na hindi lang masyadong nai-emphasize. Yung tumitindi na ang bumabalik na talaga yung mga krimen sa mga kalye, sa bahay. Kahit ako, hindi na safe ang palibot basta lalo na sa gabi. So, ito yung sinasabi ng ating gobyerno na bumababa according to their statistics. Sinabi yan ng Pangulo mismo, sinabi ng Chief PNP na bumababa ang crime index sa Pilipinas itong panahon ng administrasyong ito. Yun ang sabi nila. Kaya lang, kung basihan mo yung mga international monitoring bodies, example, NAMBIO, marami. Isa ang Metro Manila, isang Pilipinas sa pinaka-riskiest country to live in. Isa sa pinaka-delikadong lugar sa mundo ang Pilipinas dahil sa mga ganitong pangyayari. So, sayang, sayang ang naumpisahan nung panahon ni PRRD na ako, naramdaman ko, maraming nagte-testify na tumahimik. Hindi naman totally na-eradicate ang problema sa illegal na droga panahon ni PRRD. Kaya lang, tumino ang lugar. Yun nga nakausap ko na retired US Navy na nakatira sa Amerika, no? Kaya lang, from time to time, nagbabakasyon dito sa Pilipinas. Sa Nueva Ecija sila. Sabi niya, nung wala pa si PRRD, hindi pa siya nakaupo, basta na sa Pilipinas siya, meron siyang licensed firearm, basta paglabas niya sa bahay niya, dala niya yung kanyang pistola. Kasi delikado. Kaya lang nung panahon ni PRRD, sabi niya, biglang tumahimik ang lugar namin. Kaya yung aking licensed firearm, wala na. Ibinigay ko na. Kasi hindi ko na kailangan. Ngayon, bumalik ang pagiging delikado. Wala na. Naghihinayang siya. So, mga taxi drivers na kakausap ko sa Metro Manila, basta nasa Metro Manila ako, ini-engage ko yung mga taxi o Grab drivers. Iisa lang ang sinasabi na bumalik na yung dati. Kaya gustong-gusto nila yung panahon ni PRRD. Yung isa nga nagsabi, gusto niya, kung pwede, si Duterte na lang palagi ang maging presidente sa bansa, na hindi naman pwede. Okay? So ito, sana maagapan pa ito
yung lumalalang problema sa katahimikan sa bansa, bunga nitong dumadami na naman na gumagamit sa illegal na droga. Okay, punta tayo sa next topic. Ito, tanong ng bayan, kumusta na ang PhilHealth ngayon na zero budget o zero subsidy? So, i-share ko sa inyo ang post ng Manila Times. Nag-press con ang PhilHealth officials at tinatanong, maasahan ba ang serbisyo ng PhilHealth ngayon na zero budget sila? Pakinggan natin ito. Yes po, Red Mendoza, Manila Times. Ask ko lang po, of course, with the new benefits nga po and the expanded benefits nga po, of course, ang big question pa rin po ng ating mga kababayan is the funds or yung kakayanan ng PhilHealth para bayaran itong mga bagong benepisyo na ito. Once and for all po, can we assure our public, our kababayan na ang pondo po ng PhilHealth ay sapat enough, even wala pong subsidy na binigay sa 2025 budget para magawa itong mga benefits na ito. And how are we assured na itong mga benefits na ito ay magtutuloy-tuloy even after 2025 and beyond? Thank you for your question, sir. Good morning. Yes po, despite the zero subsidy po, hindi maapektuhan yung benefit packages ng PhilHealth. In fact, madadagdagan pa po yan at we can assure you na tuloy. Yan. Madadagdagan pa daw ang benefits ng PhilHealth kahit zero subsidy. Well, tingnan natin. Kasi yan ang palaging assurance ng Pangulo na simple lang yan. This is my assurance. Hindi mawawala. Sana nga dahil ang hirap pong magkasakit. Kahapon may nakausap akong pastor, kumain kami sa labas, nag-usap-usap, napunta sa politika ang usapan. Politically active yung pastor na yon, dismayado na siya sa nangyayari sa administrasyon. Then patapos na kami, sinabi ko, sanang punta mo ngayon, pastor. Sabi niya, punta ako sa ospital kay may bisitahin akong pastor doon na na-confine. Walang pambayad sa ospital. Malaking bill. So, nag-iisip siya kung saan siya lalapit para matugunan, para mabayaran. Kasi ang mga pastor, wala namang steady income ang pastor. Depende lang sila sa tithes and offering. So, hirap na hirap yung pastor. Paano mabayaran yung hospital bills niya? So, ito na yung mga actual situation in the ground na itong PhilHealth, kung meron mang maitulong, kakaunti. Yung napanood kong programa ni Ted Filon last month, yung si Nanay Elsa na sinasabi niya, ang bill niya is more than 700,000 pesos dahil sa operasyon sa puso sa Philippine Heart Center. Ang itinulong lang ng PhilHealth is only 26,000. So, paano mo mararamdaman yung tulong na yan? 26,000. Tapos, yan na, nagkakaroon pa ng surplus o nagkakaroon ng reserve fund o whatever fund ng PhilHealth. Ang dami-dami nilang pera. Ibinabalik pa sa National Treasury, 89.9 billion. Ang daming pera. Tapos, nakakaunti ang tulong sa mga nagkakasakit. Bakit hindi magaya sa, example, Davao City? Ang dami ko ng post na nabasa sa social media. Ang daming nagpapatuto na basta ma-hospital ka sa Davao City, taga Davao ka man o hindi, libre doon sa anong tawag nila, may tawag ng Davao LGU sa parang lingap para sa mahirap. Libre. Mayroong
operasyon din sa puso. 1.5 million ang bill. Libre. Wala silang binayaran. Merong 300,000 pesos na bill. Libre. Walang binayaran. May pabaon pa daw. May take home pa ng mga gamot. Ganyan ang nangyayari sa Davao City. Kung nagagawa ng Davao, bakit hindi magawa sa buong Pilipinas? Bakit nagkakaroon ng surplus fund ang PhilHealth? Isa lang ibig sabihin niyan, ang PhilHealth hindi responsive sa pangangailangan ng pamilyang Pilipino.